at sa umaga po ito po ay binigyan ng pamagat, ang palatandaang dapat katakutan. Parasid na tamo po. Huwag po natin katatakutan sa salita ng Panginoon. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya po ang maghahatid sa atin po sa lugar na nais ng Panginoon sa atin. Amen po. Sama-sama po tayo dito habang po ako po ay ginagamit ng Banal na Espiritu sa pagpapahayag ng kanyang salita. Tayo po ay nananalangin. Ano po? Samahan niyo po ako sa pananalangin. Atin pong buksan ang Biblia natin sa Mateo 24, 3 hanggang po 13. 13 po yata hanggang doon muna tapos. I know this is a common, very famous, lalo na po sa atin na naniniwala po sa tribulasyon na ating mararanasan. Ano po? Sige po, ating pong pasimulan sa verse 3. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukol. Sinabi nila, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano ang tanda ng iyong pagdating at ang mga tanda ng katapusan ng kapanahon ito? Sumagot si Jesus sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Ito ay sapagkat maraming darating sa aking pangalan. Sasabihin nila, ako ang Mesiyas, at marami silang ililigaw. So verse 6 po, maririnig ninyo ang mga digmaan at ang mga bali-balita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mapalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito, verse 7. Ito ay sapagkat babangon ng isang bansa laban sa isang bansa at babangon ng isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagputong, mga salot, mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng panganganak. Kung binabasa po natin, we might feel na, Lord, this is terrible. Makatakot naman po. Kasi after all mentioning all these things, sasabihin niyo po sa amin, pasimula pa lang ito. Parang patikim pa lang. Ito po ay isang mga sinyales, no? Yung paunang sinyales. Kung baga po sa panganganak, meron po kasi sa panganganak, may first stage of labor, may second stage of labor, may third stage of labor po. First stage pa lang po ito. Yung nagpapahiwatig na sumasakit yung balakang, kapag lumakad ka, mawawala, so ibig sabihin, false alarm pa yan. Nasa first stage pa lang po yun. So imagine mo, sino na po sa inyo nanganak? Yung normal pong panganganak. Di po ba nung nanganak tayo, meron kang nararamdaman na sumasakit yung balakang mo, may pumatak na kaunting dugo, pero sasabihin sa'yo ng doktor, sige, lumakad ka. Kapag nawala yan, wala pa yun. Practice lang yun, nagko-contract lang. Itigas yung matris, no? Nagko-contract mo yung matris para i-practice niya, para i-push na dun sa third stage of labor. Masasabi po natin third stage na kapag fully dilated yung cervix na sinasabi nila. Yung pong lalabasan ng bata. At yun po, walang katumbas na sakit. Yung pong third stage na yun, di mo alam kung uupo ka, tatayo ka, tatalon ka, mag-vertical ka, pero sobrang kasakit. So, Lord po, ang galing na mag-illustrate. Sabi na sa atin, it's just the beginning. So, ibig sabihin, first stage of labor pa lang. Siguro, pag medyo humihirap, nasa second stage na, dumadalas na yung sakit. Tumitindi yung sakit. Ano po? Verse 9 po, sa mga panahong iyon, during those times, kabubuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10, at dahil dito, marami
bukod sa kanilang pananampalataya. Mabubuod sila at magtataksil sa isa't isa. 11 po, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. 12, ang kasama ay lalaganap, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang malilipas. Kung naaalala niyo po last Sunday, yung kung ipinapangaral sa atin ni Pastora Karina, doon in-emphasize niya po sa atin ng matinding-matindi yung pag-ibig natin sa Diyos. Sabi niya, hindi tayo makakapag-survive. We won't make it kapag hindi natin yan pinatatag sa panahon na ito. Iisa-isayin po natin sila. Sabi po ng Panginoon, isa sa palatandaan, paunang palatandaan. Ano po yun? Mga alingas-ngas ng gera. Sino po yung hindi natatakot na lumilipad ang mga siguro dyan? Wala po, yung pong mga lumilipad yung mga bomba, yung mga missiles, yung mga balilan. Siyempre po nakakatakot, maraming mamamatay, maraming masasaktan. No, sa gera. At nakakarinig po tayo ng mga gerang ito. Hindi po sila tumitigil. Yung lang labanan po sa Middle East, yung labanan sa teritoryo, hindi po yung tumitigil sa Israel, sa Iraq, sa Iran, lahat po yan. And we often hear or see it in the news na meron po mga ganitong mga alingas-ngas. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mabahala. Ito po ba yung dapat nating katakutan? Ito ba yung senyales na dapat nating bantayan? Opo, isa lang siya sa mga senyales. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mababahala. Pangalawa po, famine, taggutom. Ito ba yung dapat mong katakutan na senyales? Yung magutom ka? Mga kabataan, kapag ba hindi tayo napapagbigyan ng ating mga nanay o tatay, pag sinabi natin, ma, gusto ko ng McDonald's. Tapos pag hindi ka pinayagan, anong ginagawa mo? Magbusit ka. Akala mo yung na lang ang pwede mong kainin sa buong araw. Di ba? Doon pa lang kahit minsan po tayo, di ba? Meron tayong kinikrave na minsan si Mrs. magluluto, hindi tinamaan may gusto ulam sa mister, hindi tinamaan ni Mrs. yung lasa, nagkabot ko. Baka niya naman niluto ko, parang dahil ang lasa. Hindi ka man bang pasalamat, nagluluto si Mrs. Di pwede naman mo sabihin na, masarap siya, pero sa susunod, lagyan mo ng konting asintanan. Di ba po, parang maiwasan yung away, pero kung entrada mo agad, alay laso, sabi na akong bigyasin yung balik. Di po ba? Simple things. But, ini-express niya kung anong meron sa laman na ito, yung nature natin, bilang mga tao. Pangatlo po, earthquake. Ang dami po, di ba? Recently lang, may mga balita, nagkaroon ng earthquake, maraming namatay, maraming nadaganan, makikita mo, ang dami umiiyak ng mga pamilya, hindi nila alam kung saan hahanapin yung kanilang mga pamilya, hindi ba yung mawalan ka ng tahanan, mawalan ka ng kalabaw, mawalan ka ng mga ari-arian mo, lang yung minamahal mo sa buhay. No po? Ang lahat po ito, ayan po, ano po yung pang-apat? Sabi niya, kapopootan kayo ng mga tao, at kayo man ay isasakdal. Pagtataksilan, kapopootan, isusumbong kayo, ipe-persecute kayo, papapatay kayo. Bakit po kaya sinabi ng Panginoon ito? Katotohanan po ito. Huwag po natin silang itatago. Alam niyo po kaya sila
sinasabi, mapalad tayo sapagkat tayo po ay tinuruan ng ating mga pastor sa mga bagay na ito. Sa ibang iglesia, hindi niyo po yung maririnig. Bakit? Tinatago ito sa mga tao. Dahil katulad ng panahon ni Jesucristo, nang siya po ay nangangaral sa mga tao, ang sabi niya, eat from my flesh and drink from my blood. Kumain kayo sa aking laman, ibig sabihin, makisama ka sa aking kapighatian, sa aking mga nararanasan. Meron po bang nag-stay habang siya'y nangangaral? Hindi. Umalis sila. Kais pa nga mo siyang patayin. Di po ba? Pero sinasabi po ng Panginoon yung katotohanan. At ito po yung ginagawa niya sa atin ngayon. Hanggang doon sa panahon na sinasabi po ni Pastor sa atin, yung nag-share yung preparation ng church. At least po, Panginoon sabihin niya, if that is 7 years, literal na 7 years, may warning pa rin siya. I am giving you this time to prepare. Prepare your family. Prepare yourselves. Opo? Ang lahat po ito na binanggit ko ay mga larawan lamang ng pisikal na kahirapan. Ang sakit na nararanasan po ng laman na ito, lilipas po yan. Sandali lang po yun. Si Sir Andy mo sabihin, pag gigilan-gilitan lang ang bagya-bagya sa alimita, oo, masakit po. Pero it will come to an end. Physical death. Matatapos lahat yun. Yung po lahat ng sinasabing ito ng Panginoon sa atin. Physical po ang lahat ng yan. Mararamdaman ng ating laman. Pero meron po siyang hangganan. Pero ano po yung nais pong idingin sa atin ng Panginoon ngayon? Yung palatandaan na dapat katakutan ng bawat mananampalataya. Ano po yung mga yon? Yung isa po, una, pagtalikod sa pananampalataya. Hindi po yun yung mga, lagi ka na lang nanonood ng balita kasi gusto mo mabalitaan, ayan, ang Israel, nakuha na yung territory niya, yung Syria, ito na yung ginawa niya, malapit na matapos ang lahat ng ito. Updated ako dyan. Alam ko lahat yung nangyayari. Wala mo pasama ko. Kasi nagtatrap po tayo Nakikita natin ang sinyalis na magpapalapit na ang pagdating ng Panginoon sa mga bagay na ito. Pero, sabi niya, huwag kang kabahala. Ano po ang dapat ikabahala ng puso ito? Kapag nangyayari na ang pagtalikod sa pananampalataya. Dahil sa kahirapan yan, dahil sa pagtatatwa sa iyo ng mga tao, dahil sa pagtataksil nila sa iyo, dahil sa paglilira nila sa iyo, sabi nga, marami, dahil sa kahirapan ng lahat ng ito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pangalawa po, ang sabi niya, paglamig ng ating pag-ibig sa Panginoon. Noon po, nasa bahay po paglabas po mula sa ospital. Ako po ay nagbabasa nakapunta po ako dito. Nung nakita ko po yun, madalas ko pong nababasa yan. Pero talagang after reading it, umang po sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi po kilang likas. I am praying for my children and my family. I am praying for the church. It will be so scary. Kung ngayon pa lang, sa lahat ng pinaparanas ng Panginoon sa atin, konting sakit pa lang yung nararanasan natin. Lahat ang bago sabi, anak ko sabi, ika naman magaling. Kakapag-pray na ako maging balik. Gusto ko na Masyado ko na akong pasakitan. Sobra-sobra na. Ano kung kalintinan nung naranasan ng Panginoon sa sakit na naranasan natin? Sabi po ng kaibigan ko, syempre po, nurse ko niya. Na-assess ko rin yung katawan ko, ano pong nangyayari sa akin. Sabi po ni Ma'am, dysmenorrhea yan. So one friend visited me, sabi na, Ma'am, ayaw ko natakutin. Kaya lang, based doon sa manifestations mo, similar siya doon sa kaibigan
kaibigan natin, na-diagnose siya na 24 years old, cancer, stage 3, ovarian cancer. She's only 24. And she had the same manifestation po, parehas ng aking nararamdaman. Tapos tinignan ko siya and I smiled. After that, nung ako na lang mag-isa doon sa kwarto, sabi ko po, Panginoon, kung luluopin mo na yun po ang mangyayari sa akin, sino ba naman ako? Para takilan po kung ano ang nais mo mangyayari sa kanila. If God would give you pleasure, although the Lord is not sadista, kaya po matutulan, Lord, every time na malasakit ka, hindi mo natutuwa ang Panginoon. Every time na dumadanas tayo sa mga pagluha, nasasaktan tayo, hindi siya natutuwa ko. Sino po magulang dito natutuwa siya tuwing nasasaktan ng anak mo? Recently po, di ba, meron pinatay na first year college student na taga-Holy Angel. Minanakawan lang, tapos pinatay pa siya. Sino po magulang ang matutuwa sa mga ganong klaseng bagay na nangyayari sa mga anak? Pero, katulad ng sabi ni Ma'am last week, pinaparanas sa atin ng Panginoon ito, we are being tried and tested. Pero naman, kung kayo po ay dumaranas ng ganito, isigaw niyo po sa Panginoon, salamat. Imagine niyo po ang estado ng puso natin ngayon. Hindi mo po in-accept ang aking sarili. Few seconds. Try to check the status of this heart. Nalalamig, mainit, o wala na siyang makialam. Manhid na siya sa lanangan. Kung ngayon pa lang po sa mga nararanasan natin, ngayon sa kasalukuyan na ito, hindi pa ganon katindi yung hirap na sinasabi ng Biblia. Ako, kasakitan na wala pa, hindi pa naranasan ng sanlibutan kahit minsan. Imagine niyo yun, gaano kahirap yung panahon na yun. Kung ngayon pa lang ganito ang estado ng pusong ito, paano ba tayo sa darating na panahon na yun na mahirap na mahirap na mahirap? Paano ba kapag ang iyong anak mismo siya ang nagtaksil sa iyo? Minsan, nasabi ko, anak, kung dito pa lang sa bagay na ito, hindi lang kita, ano kung Tagalog mapalusog mo, mapagbigyan sa iyong hinihingi sa akin o sa papa mo. At ganun ang reaksyon ng iyong mukha, sa iyong isip siguro, meron kang sinasabi na hindi ko alam. Paano ba doon sa panahon na ang pagsubok na dadaan sa iyo ay mas mahirap? Mga anak, paano ba doon sa panahon na yon kung ngayon pa lang hindi natin mapatay-patay yung pagnanasa ng pusong ito sa mga bagay-bagay ng Panginoon? Na kapag hindi maibigay ng magulang natin, nagwawala tayo. Tayo po mga magulang, wala pong masama na mahalin ang ating mga anak. Pero yung the kind of life na binibigay natin sa kanila ngayon, lalo na kapag sagana sa lahat ng bagay, napapagbigyan sila sa lahat ng bagay. Hindi sila makasuot ng mga lokal. Gusto nila, mamahalin. Ine-expose natin sila, hinahayaan natin sila sa mga bagay-bagay sa mundo. Ano pong klaseng training ang ginagawa natin sa kanila? Pag po kaya sa pagdating ng panahon ngayon, makakaya po kaya nila napatayin yung kanilang mga pagnanasa kapag nagutom na sila,
Kapag hindi na nila mabili yung kailangan nila, darating yung panahon na yun lang may tatak ng ating Kristo ang pwedeng bumili. Matitiis kaya nila yung hirap, yung gutom? Kaya nila na tayuan, kaya nating tayuan yung ating pag-ibig sa Panginoon kahit masakit na ang tiyan mo dahil nagugutom ka. Kaya natin tayuan ang mga pangako ng Panginoon kapag pahirap ng pahirap ang buhay. Kapag nakikita natin maraming namamatay, maraming nagugutom, sinasalanta tayo ng iba't ibang sakuna, makakatayo pa kaya tayo noon, sasabihin natin, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ako pipinda. Kung ngayon pala, ganito na tayo. Hindi lang tayo pagbigyan ng Diyos sa ating nananais, sa mga gusto ng konsumito, tapos ang dali natin makalunod sa Panginoon. At dali natin tumalikod. Anong klaseng kinabukasan pero tayo sa darating na panahon? Sabi ni Ma'am, yung Friday, isa sa mga purpose nun is to bind us together. Patatagin yung relationship na yun. Sa panahon na yun, kaya pa natin ipagtanggol ang bawat isa. Kahit buhay natin ang nakasalanan. Kung hindi tayo ganon, kakaapit sa bawat isa. Iba mo, mapapapiliin tayo, sino mas mahal ko? Turo mo sa akin. Sino dito lahat ng mga Kristiyano? Bibigyan kita ng pagkain mo. Ako ang bahala sa'yo. Physical pleasure lang po yun, mga kapatid. It will satisfy this flesh for a while, but not for eternity. Ang kapalit ng lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay natin. Ano po, yun po ang magsasabi kung ano ang mahihigatan natin sa pamamalang ng buhay. Naririnig po natin na sa bawat pagtayo ng ating mga pastor dito. Kung ano ang ginagawa natin sa araw-araw, that will determine kung ano tayo sa ating mga. Sabi ko po sa Panginoon, kung ako lang ang masusunod, ayoko naman sana mag-aral. Kaya alam, I know you have a purpose. Gusto mo kong sumunod doon. Pero yung pag-take mo ng doctorate degree, ginawa mo yung makakatulong pagdating ng panahon mo yun sa akin. Ginawa mo niya ako bibigyan ng principles, how to survive, financial management, leadership management. Wala po siyang ibibigay sa akin. Wala po mga katuturan ng lahat ng ito pagdating doon sa pagpili mo na kung sinong pipiliin mo between ang Panginoon o yung walang hanggang kapansunan. Wala po. Ano man po naririnig natin lahat dito, ano man po ang pinaparanas sa inyo ng Panginoon ngayon, yan po ang lahat ng training natin. Grabe po lahat yun. Huwag niyo pong tatanggihan. Kahit daw umiiyak pa ang laman na ito, kahit nasasaktan siya, di ba po sabi niya, embrace the cross. Paano po tayo makakapag-survive? Sige po. Joanne. Paano po tayo makakapag-survive? Ang cross. Wala na po ba kayong alam, ipangaral sa pulpito-pito, kundi ang cross na yan? Wala na po ba kami ibang pwedeng marinig, kundi ang cross na yan? Alam niyo po, sabi ni San Pablo, sa Romans 8 po, sino po dito yung tumanggap sa Panginoon? Alam niyo po, nung tinanggap natin ang Panginoon, ang sabi po ni San Pablo, the moment na inaccept niyo ang Panginoon,
na bautismuhan na rin kayo ng kanyang kamatayan. Ay, hindi ko lang pwede kumaway. Pwede change contract. Kasi hindi lumitaw yun eh. Ano po bang nais natin sa Panginoon lagi? Pagpapala? Ano po ba ang hinihingi natin lagi? Masarap na buhay? Maginhawang buhay? Wala pong masama doon. Kasi sabi niyo ng Panginoon, my plans for you is to prosper you and to bless you. God is not contradicting. Yung mga kanyang salita, hindi niya nilalabanan yun. Totoo po yun. Kaya lang, bago natin makamtan ang mga bagay na yan, dadaan tayo dyan. This is the only way. Ang krus na ito, ang krus ng pagtatwa ng ating mga sarili, yung ating mga laman, yung mga ninanasa ng laman na ito na hindi nakaayon sa Panginoon. Ang krus na ito ng kasakitan na nararanasan natin ngayon sa iba't ibang klaseng form. Di po ba? Iba't ibang klaseng paraan ang ating nararanasan. Pero lahat po tayo ay mayroong krus na pinapasandayan. Pero, mga kapatid, sabi po niya sa Romans 8:18, ang krus na ito ang siyang maghahatid din sa atin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Doon sa inahahanda ng Diyos na ito. Kaya kung tinatanggihan natin ang krus na yan, yung pinapangarap natin kung kalangitan pa man ang nasa utak pa rin natin, o katumbas ng kaluwalhatian ng Diyos, o kaharian ng Diyos, hindi natin siya makakamtan. Hanggat hindi natin niyayakap ang krus na ito, patuloy tayong nangiikot sa ating mga sitwasyon. Lalong hihirap ng hihirap. Ito lang ang paraan o yung daan upang tayo ay lumapit na malapit sa Diyos. Di po ba itong krus na ito ang naging daan kay Jesus? Pabalik tayo sa Diyos Ama. He did not change the principle. Huwag niyo sasabihin, huwag po natin sasabihin na, Sister Ann, ginawa na ng Panginoong Jesus yan lahat. Namatay na siya para sa akin. Binayaran na niya ang aking kasalanan. Tapos na yun, bakit mo ba pinipilit? Bakit mo pinipilit sa amin na kailangan namin daanan yan o pasanin ang krus na yan? Ano pong sabi ng Panginoon? Kung nais niyong sumunod sa akin, pasanin niyo ang inyong krus. Sabi po ni San Pablo, we are being crucified each day. So ngayon po, magtakatama po ba? Lord, bakit wala akong buhay? Bakit puro ganito? Puro hirap? Bakit hindi mo binibigay ang pagnanasa ng puso ko? Ang tagal ko lang dinadalangin ito. Dekada na, Panginoon. Ang Panginoon lang po ang makakasagot noon kung bakit. Dahil meron po siyang ginagawa, tinandaan ko po yun, tumatak sa aking puso yun. Sabi ko, Pastora Marina, one Friday, even sa amin ko sinabi na yun, yung kung pagitan ng panahon na meron kang idinadalangin sa Diyos, yung kung the moment na may pinag-pray ka, hanggang doon sa finish line na yun na kasagutan ng Panginoon. Yung proseso po in between noon, the making of a saint. Tama po ba? It is the making of a saint. Ano po ba yung pagiging santo ngayon? Yung bang may estatwa ka, nakaganyan ka, kapag nakita ka ng mga tao, matatandaan ka na, San Joshua. Saint
Marcy. Di mo ba? Ito po ba ita? Hindi yun. Yung magkaroon ka ng halo dito, hindi po yun. Ang maging bahagi ka ng babae, ikakasal sa Panginoon. Ang maging bahagi ka ng puso ng Panginoon. Kalalang ka naman po. Kahapon po, meron po yung boses po. Nasa meeting po ako ng alumni. Tapos, nag-discuss po yung president namin. This is the vision of the university. Sinabi niya po, no? Total development of man for God and humanity. Ikiyakin dyan. To be seated or to be a member ng isang kapulungan. Tayo po bilang member ng Panginoon. Hindi na po dapat lalabas sa ating bibig na ito na hindi ko manunod. Hindi ko makilala ang Panginoon ito. Naalala ko po na sabi ni Pastor Ayes, yung one way of surviving sa panahon na to, yung gaano natin kakilala ang Panginoon. Sabi po niya, warning, marami ang magliligaw sa inyo. Hindi man liligaw po, no? Ililigaw kayo. Same thing eh. Kasi hindi ka pwedeng liligaw ng isang tao kung hindi ka niya liligawan. Pero yung mga husband po dito, I'm pretty sure hindi nyo liligaw ang inyong mga asawa. Liligawan po natin sila. No po? Iba po yun, no? Pero syempre, bago mo makuha ang loob ng isang tao, magliligaw ka. So sabi ng Panginoon, maraming lalabas na mga falsong propeta. Propeta in the sense, hindi na po ito yung magsasabi na, meron ibang Diyos na aking kilala. Meron ganitong ginagawa ng Diyos. Hindi po ganon ang falsong propeta sa darating na panahon. Sa akin po paniniwala. Ano po yun? They will twist. Not God Himself. Hindi sila maglalabas ng bagong Diyos. Iti-twist po nila ang lahat ng pangako ng Panginoon. Mag-i-ingest sila ng mga delusion, ng mga kasinungalingan sa ating mga kaisipan. At sasabihin nila, hindi ganon ang tunay na Diyos. Kung totoo ang iyong Diyos, hindi ka niya hayaang maghirap. Hindi ka niya hindi na ipaparanas sa iyong mga kasakitan na yan. Kung totoo ang sinasabi mong Diyos, pagpapalarin ka niya. Kung totoo ang Diyos na sinasabi mo, ililigtas ka sa sitwasyon mong yan. Totoo po yun. Ang Panginoon ay nagliligtas sa ating sitwasyon araw-araw. Kaya kung hindi natin kilala ang Panginoon, kung ano ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kapag pinaparanas sa atin yung isang kahihiyan, paninira ng ibang tao, panlalangit ng ibang tao, yung pong pagdidelay niya ng mga kasagutan ng ating mga panalangin, kung hindi natin kilala, yun ay pagkilos ng Diyos sa darating na panahon, maliligaw tayo. We will easily say, bakit? Madali na lang po sa atin yun na maloko kahit manilagan, hindi natin kinilala ang ating Panginoon sa mga panahon na ito. There are times makakonfuse ka. Even I. Kaya kung gusto sabihin, kaya kayo, everything na gagawin, sigurado. Kaya nga po, you know what? Kapag po meron isang bagay na ginawa ko, kahit simple lang siya, tapos may kamali ko, sasabihin ko sa sarili ko, yun. Kasi, may uunahan na naman. May kumabalik na ka na naman kay sarili mo. Kasi hindi natin namamalayan, nararamdaman yung pangangailangan natin sa Panginoon kapag simpleng bagay lang. Di po ba? Kunwari mo, simple lang po yun. Pumunta ka sa mall.
sarili mo kasi hindi mo kakayahan yun. Remember, mga, I am a rational being. Uy, totoo ito, scientifically wise, meron tayong kapasidad, di ba, Sir Ryan? To think, to rationalize, to reason out. However, sa panahon po ito, ang nais po ng Panginoon sa atin to be totally dependent. Ano pa kaya hindi? Intuition? Ano Diyos? Anong intuition? Wala pong intuition sa atin na mga Christians. Ang tawag po natin doon, ang pangunguna ng banal na Espiritu. Kasi pag sinabi po natin intuition, sige natin, nagdidepende ka sa sayong sarili ng kayaman at karunungan. Di po ba? Sa panahon po ito, kailangan po natin painitin, patatahin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi ko po kay Lord, ibalik niyo po ako. Doon sa panahon na yun, kung pinalalas mo sa akin, yung init ng pag-ibig na yun, nais kong bumalik doon. Nais ko po na doon yung hindi ka na yung pag-isip mo pa lang sa umaga, yung hinahanap-hanap mo, presensya ng Panginoon, that you will not be satisfied the whole day unless you meet with your God. And ang hirap po ito kagabi, I was struggling kasi nasa nurses night pa po ako. Hindi ako makaalis doon. Sabi ko, Lord, baka na lumigawan ka kasi mag-prepare ka. Pero sabi ko, Lord, pwede po ba na kahit physically nandito ako, yung mata ko nakabukas, nunod ako dyan, kasama ng mga boss. Pero, masya-shutdown mo yung aking spirito para ako ay habang ginagawa ko ito, ako ay nananalangin at nakikipag-ugnayan sa'yo. Kung pwede mo. Kahit nasa mall po kayo, ikot ng ikot yung mga anak yung kasama mo. Pero in your spirit, you are communicating with God. Pwede po yun. To shut, yung maglalagay siya ng, isasara na yun, para habang kahit na magulo sa paligid mo, yung mga kasalanan na nakikita mo, ang spirito mo patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yeah, that is growing within. Yung sinasabi ko sa atin ng Pastor kanina. Start practicing them. Useless po sila kapag alam lang po natin sila by words. We may define them perfectly, what is drawing with Him, communicating with God, loving the Lord, pero kung hindi po natin sila ginagawa araw-araw, wala po sila kabuluhan. Principles lang po silang alam natin. Parang sa isang nurse, room nurse, sabi ni Ma'am, room nurse daw, wala pa akong ano din kasi nagkamali lang siya siguro ng terms. Sa isang nurse po, hindi mo pwedeng sabihin na nurse ka, competent ka na nurse, qualified nurse ka, kung puro theoretical lang ang alam mo. Kailangan, pagdating sa practice, alam mong i-apply kung ano yung mga principles na yun. So, yun po, dun mo palang mapagmasasabi na ikaw ay totoong nurse. So, sa atin po, lahat ng pinakita ko kanina, McDonald's siya, Jollibee siya, may palatandaan ng isang Kristyano. Ano po yun? Kahit anong nangyayari sa kanyang paligid, kahit anong nangyayari sa kanyang kapaligiran, sa kanyang buhay, sa kanyang sitwasyon, hindi natitinag ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Hindi niya ibang papalit ang mga bagay na ito na temporary lang, pansamantala lang ang ibibigay niya sa atin, kapalit nung kalwalhatian na ipinapangako sa atin ng Panginoon. Amen po. Bago po ako magtapos, marami pa pong mga verses po yan, marami pa po sana, kaya lang, mahaba po, mauubos po yung oras. Nais ko po sana mapanood po natin ito. Although medyo, po siya,
treat our enemies, the enemies of God, gently. Hindi po tayo pwede makipaghalo. Alam niyo po yung nakibata. Sa tama, nakikibiroan tayo, dahil hindi po tayo bibiroin ng kasalanan. Tayo po ng mga mananampalataya ng Panginoon. Habang dinadanas natin ito, hinaharap natin ang ating mga kaaway sa araw-araw. Lalo tayong nagiging matapang. Lalong nag-aalap yung passion sa puso natin to fight not for our lives, but for God. To fight for the salvation. Yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Ipaglaban yung kamatayan niya sa krus. Ipaglaban kung ano ang inihahanda ng Panginoon sa atin. Even during those times, nakikita natin na yung loved ones natin, they fall. Nasasaktan sila. There are times may natatalo. But the more that we cry, the more that we shout in that battle, God, I will fight for your life. God, I will fight for my son. I will fight for my family. Hindi po yun ang rason para tayo ay malubaybay at sabihin natin, ayoko na, Panginoon, titigil na ako. Kundi, lalong aalab yung Espiritu ng Panginoon sa ating puso na lumaban. Lalo tayo maging matapang na lumaban dahil nakikita natin, we will not allow our enemies to defeat us. We will not allow the enemy to defeat the purpose of Christ in our lives. We should stand and fight for the Lord. That passion sa puso natin, yung pag-ibig na yon sa Panginoon, yun ang magtutulak sa atin para lumaban. Amen. Tayo po lang tayo tumayo and let us read these verses habang po tayo sa ating patatapos. Sabi po niya sa Deuteronomy 30 verse 2 and 6, kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunungkaling kayaw upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos, babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. And in Romans 8 po, alam natin hanggang ngayon, dumarating ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumarating din habang hinihintay natin ang pagkahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Sa Romans 8:35 po sabi niya, sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kagimpitan, o pag-uusig, o kagantungan, o kahubaran, o pamanin, o tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, pinapatay nila kami buong araw, itinuturing kaming mga tukang kakatayin. Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga
salamat po. Panginoon, isa po ang dalangin ng aming mga puso. Nagpasimula ka na po sa aming Diyos. Sa iyong mga pangako, alam namin tatapusin mo po ito ng buong katapatan. Ngunit kami, Panginoon, nasa amin ang desisyon sa araw-araw. Kami ang pumipili, Panginoon, ano ang aming kahantungan sa araw-araw. Sa pamamagitan mo, O Diyos, alam namin natin ka. Inihanda mo na ang maraming bagay para sa amin. Ngunit, O Diyos, sa umagang ito, sa kasalukuyan ng aming mga sitwasyon, sa aming mga nararanasan, nais namin, O Diyos, bilang isang iglesia, pag-alamin mo ang aming pag-ibig sa iyo. Mamuhayan, Panginoon, sa aming nararanasan, pagalikod kami sa aming pananampalataya at papaniwalain namin ang lahat ng iyong ginawa sa amin at mga ginagawa pa, O Diyos. Dalangin namin kami po ay lumunod sa iyong harapan bilang isang katawan. Kami po ay lumunod sa iyo bilang isang iglesia. Sa buo namin sa bahayan, O Diyos, nais namin na ang aming pag-ibig sa iyo ay hindi maglamig. Sa kabila ng lahat ng aming nararanasan, O Diyos, isisigaw at isisigaw ng pusong ito. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Nais kitang mahalin hanggang sa wakas. Kahit ito pa, Panginoon, kapalit ng aking buhay. Nais ko, Panginoon, na magkaroon ng isang dalisay na pag-ibig sa iyo. Na hindi kita ipaglaban kahit sa kamatayan, Panginoon. Dahil ginawa mo na yun sa akin. Kaya hindi ko kailangan ipagkait sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan sa umaga po ito. Come, O Lord God, to every heart, Lord, to every spirit, Lord, to our sons and daughters, Lord God, to our parents, Lord, to us, your leaders, Lord, sa amin pong lahat, Panginoon, in this whole congregation, O God, we pray that you will come to us and revive our hearts, Lord. Revive us, O God. Revive us, O Lord. Revive us, O Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Kung kayo po ay tinatawag po ng Panginoon na lumapit po sa kanyang altar sa umagang ito, kung mayroon po pamanasa ang ating mga spirito at sinisigaw natin sa Panginoon, nais kitang mahalin higit pa sa lahat ng bagay. Nais kitang paglingkuran, Panginoon, higit pa kanino man. Nais ko po na ibigay ang aking buhay sa iyo. Kahit na ano pa ang aking nalalanasan, kahit ibigay mo pa sa akin ang lahat ng karamdaman, kahit, Panginoon, hindi ko man matabasa ang mga bagay na nakikita ko sa aking kapwa, mga pagpapala, O Diyos, hindi matitinag ang pag-ibig ko sa iyo. Kahit manatili man ako na isang lingkod, Panginoon, sa aking trabaho, hindi magbabago ang aking paningin sa iyo. Kahit mahirapan pa ako, Panginoon, o kahit sirain pa ako ng maraming tao,
hanggang muli ang ating mga buhay sa Panginoon. At tayo gumawa ng covenant, kakasundo sa Diyos, na ang buhay na ito ay para sa Kanya. Ang isang bagay po na matinding pinangahawakan ko ngayon bilang isang Kristiyano ay yung ako'y mabubuhay sa pamamagitan ng kapahayagan. When I say kapahayagan, I live by the revelation of who He is and what Christ is. Sa palagay niyo po ba, ano ang nagbigay ng passion sa mga unang mga Kristiyano ng unang pag-uusip? Ba't kaya nga nilang harapin ang kamatayan, wag lang nilang ikaila sa Kristo? Because they're not living sa pamagitan ng kanilang mga sarili. They're living under the revelation of who He is and what He is. Doon na sila nakatuon. Doon na nakatuon ang kanilang puso kay sila. So ay gaano man ang maranasan nila along the way, they have that boldness, they have that strength to overcome. They are willing to face death with a smile. Pero kung pinakita ang aking anak na si Jiha at saka si Sherwin sa internet, isang Kristiyano sa Saudi Arabia, naging Kristiyano siya, isang Muslim na naging Kristiyano. And then, inusig siya. And then, siya po ay pupugutan ng ulo dahil naging Kristiyano siya. Nung pong pinupugutan ng kanyang ulo, nakita ko po, nasa YouTube ito, nakatayo siya. Nakagili siya gano'n. Hanggang siya po'y nawalan na ng buhay. You know why? Because this man is living under the revelation of who Jesus is and what Jesus is. Death has no effect on him, and it doesn't affect him anymore. Even pain doesn't affect him anymore. Because he's living under the reality of who he is and what he is. Tunay na tunay sa kanyang Panginoon. Ito po diniscuss ko last Friday. Living under the revelation of who He is. Kaya alam niyo po, mga pinapangaral dito, hindi po marinig sa inyong iglesia. I-practice lang natin. Ilang beses na tayo pumunta rito sa harapan. But now, let's do it! We can do it in the name of Jesus. Every day, say the Lord, Lord, I'm not living for myself anymore. I'm living for you and for my loved ones. Sabi ko ni Pablo, death worketh in me, but life in you. Na patuloy niyang pinapatay ang mga likas na laman na nagtatrabaho sa kanyang pagkatao. Kaya naman, ito'y nasusuklian ng buhay na walang hanggan sa sino mang taong kanyang makasalimuha. Now, you want your family be saved? Nais ba natin ang ating mga pamilya ay may ligtas? Pagkilala nila ang Panginoon, harapin natin ang kamatayan dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa pamilya natin at sa mga taong nakasalubong sa atin. If we learn to deny ourselves daily, then we will live under revelation, because the things that will be revealed to us is not the things that are in our minds anymore, but the mind of Christ be our mind, His life be our life, and then we will live. We will live under revelation of who He is and what He is, and then anong sungin nito? That life begets life. Ang buhay niya na-upload sa atin, kaya magkakaroon ng eternal life ang mga sino mang nakasalimuha sa atin o nakapaibig sa atin. Then, do it. Gawin lang po natin. Amen? Amen? Can we stand and raise those hands, please? Alam niyo po, ilan na lang pong araw po, no? I'll be leaving April 17. Kaya ganito ang ginagawa ko sa iglesia.
Nawa, I pray sa araw na wala kami, manatili pa rin kayo. Hindi po kami si Jesus. Ang Panginoon ay nandito kahit wala kami. Amen. Magpunyagi pa rin tayo. Sa umaga nito, I will pray. Nananalangin tayo sa Diyos. At hingin natin sa Diyos na dumako sa iglesia ito ang tunay na panibagong sigla. Ang revival. Sandala lang may isang kaluluwa sa iglesia, pahirapan pa tayo. Ibahagi lang yung nararanasan natin kay Kristo, pahirapan rin. You know why? Dahil hindi natin siya nararanasan. Pero kung nararanasan natin siya, hindi natin may tago yun. Can we pray please? Father, in the name of Jesus, narito po ang iyong mga anak. Narito po kami lahat. Nanimiklohon po kami sa inyong harapan. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Alam niyo po kung anong prioridad namin sa buhay. Buksayin niyo po ito kung hindi ikaw ang prioridad namin sa aming mga buhay. Alisin niyo po ang mga bagay nito kung ito'y makakadlang sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami kung palagi namin hinahayaan ang likas ng laman ang siyang manguna sa amin. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Buksan niyo po ang aming puso't kaisipan upang kami maging aware na ikaw ay sumasa amin. You are in us, Lord God. Help us to throw in every situation, Lord God. Sa sitwasyon na hindi namin maunawaan, sa sitwasyon na palagi kaming pressure sa Panginoon, tulungan niyo po kami huminto at alalahanin ka namin na ikaw ay sumasa amin, O Diyos. Lord God, habang ito'y ginagawa namin, kumusbong ang pagliliyab, Panginoon, ng pag-ibig namin sa iyo at sasabihin namin, Panginoon Jesus, tulungan mo ako. Tulungan mo ako sa sitwasyon ito. Ayaw magkamali. Ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang manguna. Huwag mong hayaan lumabas sa akin ang hindi ka nais-nais. Kung magkakikisura ng iba. Turuan mo ako, Diyos, at tulungan mo ako. Na ikaw ang manguna upang kakitaan ako ng iyong buhay. Upang sila'y makainom sa buhay na dumadaloy sa akin at yun ay ikaw. Kaya nga, O Diyos, sa pupunang kongregasyon na ito, muli namin tinatalaga ang aming mga buhay sa iyo. Na ikaw ay aming mamahalin, higit sa anumang bagay sa lupang ito. At tulungan niyo po kami magpunyagi, O Diyos, na naghumpay sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Kaya natanggapin niyo po ang pagtatalaga nito. Aming pong muli, binibigay ang mga buhay nito para yung kaluwalhatian ang siyang makita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Let's sing a song.